Yes, yes. Yun, 7 years old, namolest siya ako ng neighbor. Pero bakit hindi ito alam ng parents mo? Tinakot ako nung... Binantaan ka? O, binantaan ako. Okay. If kapag nagsumbong ako sa papa ko o mama ko, ay papatayin daw niya yung papa-mama ko. Paulit-ulit? Paulit-ulit. Tapos, Grabe. basta halos nasusuka ako. So, parang halos, hindi ko siya na-trauma. naintindihan kung ano. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. He is the very first Mr. Gay World Philippines winner, pageant producer, vlogger, talent manager, and a successful businessman. Ano pa kayang kulang sa kanya? Ito ang aalamin natin, mga kaibigan. Let's all welcome ang nag-iisang Wilbert Tolentino. Hi, Tita! Finally, magkita rin tayo ulit. May nakalimutan pa ako, mga kaibigan. Isa na rin siyang aktor at recording artist. Ay, Wow! thank you po. Salamat, Tita. Diba? Ano pa bang kulang sa'yo? Kulang sa akin, pagmamahal, love life. Wala marami po ako ka doon. nun, ha? Wala po. 11 years Maging na ako. honest ka. 11 years ako single. Really? Actually, ganito Diba? yan, Tita. Single ako by choice. Kasi sa Okay. dami kong nakaka-date, Oo. usually sila yung nai-intimidate sa akin. Oo. So ngayon, parang nasa mindset nila is parang hindi nila ma-meet yung expectation ko. Which is Right. hindi naman ako naging ganun. Reachable naman ako, approachable naman That's ako. what you think. Maybe sila na-intimidate nga sa'yo, di ba? Opo. Tapos personally ako, pag nagkaroon ako ng jowa, parang kaya hindi na ako naghahanap kasi pinakagusto ko ng angelic face. Wow. Gusto ko yung sense of humor. Okay. Dapat meron kang sense of humor at saka sobrang brainy mo. Oo. Mai-inlove talaga ako sa isang taong ganun. Yes. Ang problema, kapag kinuha ko sila, instead na nai-inspire ako, minsan na-stuck up ako. Yun yung mahirap sa akin, Tita Aster. Kasi ang nangyayari, pag committed ka, syempre may iintindihin ka. Yes. Kailangan reporting system. Right. Tapos ano pa ba? Monitoring system ba meron sa'yo? Yun, reporting Okay, system. okay. Kailangan re-report Alright. mo, bebe, nandito Okay, na ako. alright, Tapos, okay. ang mahirap pa pag nasa meeting, minsan kapag tinamaan Busy ka ka. ng gutom, Oo. syempre, di ba, kakain ka na, magme-message sa'yo, sasabihin sa'yo, nandito ako, nag-aantay ako sa'yo na magsabay tayo kumain, pagkatapos ka kumain ka na, nakapost ka na sa social media. Yeah. Nagkakaroon ka ng obligasyon. Opo. Yes, yes. Ngayon, tapos hindi nagiging productive. So, parang instead na understand. parehas kami mag-grow, kahit na hinain ko na lahat ng mga opportunity, nalalagpasan nila eh. Hindi nila yung, parang umasa na lang. Basta i-pray mo lang. Opo. Darating opo. siya. Opo. In God's time. Opo. Promise, darating Sige po. siya. Let's start when you were a kid. I came from Chinese conservative family. Okay. So both parents? I consider myself as Filipino-Chinese, Okay. pero syempre strict ang parents ko. Kailangan yung communication namin, dapat sa bahay, dapat kailangan Chinese. Kailangan gamit namin is Hokkien. Okay. And also, I speak Mandarin and a little bit Cantonese. Tapos, kaya medyo bulol ang English at saka Tagalog. May konting accent Yes, na yes, medyo nabubulol ako. Minsan yung past and present and future tense, ayan. Yes, nagkakamali-mali ako, ayun. Pero, naiintindihan naman ng tao. Ang importante sa akin is yung thoughts na mai-deliver pa rin. Tapos, ayun, ano bang kwento sa akin ng bata? Hindi, Si Wilbert isang simpleng bata na may pangarap. Pero may dumaan din ako na hindi maganda na which is part of my na gender identity right now is dahil doon. So kaya i-share ko lang, Tita. Ha? Yes, yes. Yun, 7 years old, namolest siya ako ng neighbor, ng kapitbahay. Oo. O yun. Pero bakit hindi ito alam ng parents mo? Takot ako kasi tinakot ako nung... Binantaan ka? O, binantaan ako. Okay. If kapag nagsumbong ako sa papa ko o mama ko, ay papatayin daw niya yung papa-mama ko. So I feel na parang better to keep it back. Tapos ayun, So parang 7 years old ka lang 7 nito? years old pa lang ako noon. Paulit-ulit? Paulit-ulit. Tapos Oh my God. kung sana gwapo, Tita eh. Okay pa sa akin, na-jackpot ako eh. Hindi ko rin alam kung anong pinagagawa niya sa akin. Grabe. Basta halos nasusuka ako, So, parang halos hindi ko na-trauma. siya naintindihan kung ano. Tapos nag-develop siya mga 12 years old na. Kumbaga, sa part ko is parang mahirap yung pinagdaanan ko. Hindi ko tuloy alam kung nasaan ako at ano yung ginagawa ko.
And at my age of 12 years old, parang hindi ko siya maintindihan kung bakit ko ginagawa ito. Ba't kailangan obligasyon ko to? Na every time makita ko, ginagawa. Kaya gusto ko ipayo sa mga viewers at sa mga followers mo, or mga lahat mga ka-freshness, kung nanonood neto, gusto ko magbigay ng payo na huwag natin pababayaan ng mga bata na nasa lansangan lang, I mean na parang napabaya, na sobrang hindi natin binigyan pansin yung environment, lalo na panahon ngayon. Sobrang ibang klase na, di ba? I'm not saying my mom is not na irresponsible sa Pinabayaan kasi ka. opo, kasi sa part ko kasi being Chinese conservative family, hindi siya kumuha ng yaya, hindi siya kumuha ng katulong. Siya naglalaba sa apat kami magkakapatid, and I'm the youngest. Siya rin lahat naglalaba, nagluluto, tapos maghatid sa school. Ayun. During that time, syempre, pag 7 years old, maaga ako nauuwi sa bahay. Yun, nasasala lang ako. Tapos, ang mom ko, kailangan maghatid sundo sa brother ko. So, ending, namolestya ako doon. Through the years, so hanggang 12 years old ka? Opo, bit-bit ko Bit-bit yun. mo yun? Opo. Walang nakakaalam. And then your Wala. father, anong ginagawa ng father mo? Father ko is a businessman, and So he's always out of the house. Wala talaga. Sorry to say, tita, produkto ako ng broken family. Yung father ko meron din second, and then, so sa part ko is parang naghahanap din ako ng father image. Siguro that's one of factor na yun, gusto ko rin advice sa mga tao na yung pag-aaway ng mag-asawa minsan, napakalaking impact yun. Napakalaking bagay na ma-affect yung bata. Tulad ko, yung gender ko, naging bisexual ako. Pero I'm really bi, ha? Pwede Yeah. ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Hindi ako yung, na nasa category ng gay. Pero, pag ipagsasabay mo sa akin dalawa, Anong pipiliin mo? Ano hindi mas ako papaboran hipokrito. mo? Hindi ako hipokrito, tita. Siyempre, I go for the men. Okay. Bakit? Okay. Siyempre, dadaan yan sa Manila Water, may tubo eh. Oo. Pag babae, nasa kanal ka, diretso ka lublub. Oo, di ba? Pero Siyempre, ikaw, mas malinis sa Manila oo. Water, di ba? Pero ikaw, hindi. Pero nakaranas ka magkaroon ng girlfriend. Yes, Siyempre, of course. Ang dami di ba? po. Chick boy ako, tita. Sobra. okay. Maraming chicks, maraming boys. Ayan, gano'n. Oo, okay. Kasi sobrang in-out ko yung sarili ko. Sobrang ako. Where in fact talaga, married ako. Tapos, You used to be married. opo. Okay. Kasi I want to escape din. One, napikot ako. Kumbaga, yung babae, patay na patay sa akin. Ito ba yung mother ng anak mo? Hindi po, iba hindi. pa po. So, iba pa Chick to? boy nga ako, tita. Okay, Is okay. daming chicks, daming boys. Okay. Tapos, during time na nung kinasal ako, when I was 19, doon ako naniniwala na good and bad karma rin. Kasi marami kasi ako iniwan na babae. Marami rin ako iniwan na lalaki. Marami ako pinapaasa rin. Yung medyo Paasa ka rin. medyo may Oo. pagkapilyo rin kasi ako. Palagi ko, Siguro yes, dahil sa dahil sa environment na pinagdaanan kong Yes, trauma, yes. yung I agree with you. namolestya Yes, ako. oo. Parang paghihiganti ko is parang, pues lahat kayo, paaasahin ko kayo. Parang gano'n. Pero ending, hindi maganda rin yung Wala kang balik. sineseryoso, in other Opo, words. oo. hindi maganda yung pagbalik talaga. Kwentuhan kita, tita, Yes, for a short yeah. Short. Nagkaroon ako ng anak, ng babae. Ito yung isang biological son mo? Yes, Okay. daughter. Daughter, okay. Opo. Alright. Parang kinalabit sa akin ni Lord yan, na parang siguro, ito ang parusa ko sa iyo, ito yung bad karma mo. You know why? 16 years old nagtana na siya. 16 years old nagtana na siya at napangasawa niya ay callboy. So, syempre, bilang isang gay, bilang isang bisexual na gay na naghahanap din ako ng callboy, di ba? Yes. Nangyayari yan, it happens, Yes, no? yes, So, lahat tayo nagko-commit tayo ng mistake, and I believe mistake is part of human being. So, ako personally, parang kinalabit ako ni Lord, etong ibalik ko sa iyo. Masakit sa akin kasi favorite ko yung daughter ko. Syempre, usually kapag close na mga daughter Ilang is taon na father. to? Ilang taon na yung... I think she's turning 29 na. Oh, wow. Opo. Talagang Pero hindi ko siya inaano kasi lagi siya nagsisinungaling sa akin, lagi niya ako linuloko. Ang hirap patawarin. Oh my May God. mga bagay na ganun talaga. Oo. And may family talaga na walang perfect talaga. And then, yung good karma ko naman right now is yung meron kaming gap ng parents ko. Yung driver ko, nasa akin nag-work, magka-28 years na. And then may pamangkin siya, pinasok sa mom ko. Nung during that time, syempre, medyo may kaya-kaya na yung mom ko kasi lahat kami nagtatrabaho na kami. Yes. Nung naging siya ng referral sa amin ng katulong, maid, so pinahiram ko. Nagpakilala yung driver ko nung pamangkin niya. So nag-work sa kanya. 2.5 years nag-work or almost 3 years.
nagpaalam si maid na magbabakasyon kasi magba-birthday. So, mag-a-advance ng payroll. Nagtanong sa akin ng mom ko, sabi niya, "Nak, magbabali si Jinjin, okay ba sa inyo?" So, sa part ko is yes. Sabi ko, kasi magti 3 years na sa yung tao eh. Okay lang yung 1 month advance. Eh, hindi dumating ng on time yung patulong. So, hindi na tinanggap ng mom ko. Doon kami nag-start nagkasagutan. Kasi syempre sa part ko parang sabi ng mom ko, okay, ang gagawin lang natin dito is yung sahod ng driver mo ay kailangan kaltasin para ibalik. Sabi ko, mali yun. Sabi ko, malaki Wala na naman ako siyang, eh. wala naman siya kinalaman. Opo, Oo. pero my mom ngayon, siguro na-realize din naman niya na siyempre, part of her pride, tapos parehas kaming blood type. Parang magkasalungat talaga yung ano namin, yung mindset namin. Kung ano gusto niya, ayaw ko. Kung anong ayaw niya, gusto ko. Tapos, parang nung time na yung nagbitaw siya ng salita sa akin, tita, sabi niya sa akin, mas kinampi mo yung ibang dugo kesa sa sariling dugo. Siyempre, parang she's expecting na blood is thicker than water, right? Pero sa part ko kasi, kasama ko yung driver ko all through years. oo. All through years. Tapos kakaltusin mo yung driver ko ng sahod. It's a wrong. Siyempre, bugso ng damdamin ng isang inay. Siyempre, parang nasabihan ako na kung alam ko lang na ganyan na magiging trato mo sa akin, sana bago kita pinanganak, ilinaglag kita. Umiyak ako. Nasaktan ako noon. Mula noon, mga 2 decades din, hindi kami nag-usap. As in, hindi ko, tinabla ko ang family ko. As in, sinabi ko, ayoko na. Parang lumabas talaga ako as independent. Lumabas ako as Parang na-challenge ka. na-challenge ako. Pero with that, sobra akong grateful, tita. Kasi inalign ako ni Lord kung saan path ako pupunta. Kasi tita, lalo na solo ka, di ba? You can do what you want. Yes, yes. Pwede ka mapunta sa drugs. Walang nakikialam sa'yo. Pwede ka mapunta kung saan-saan na maging sugarol and everything lahat. Pero ito yung siguro binigay ng challenge ni Lord sa akin na parang meron kang hard. dapat patunayan. Yes. So sa part ko nun, wala akong regret sa nangyari ng issue namin ng mom ko. Siguro ito, nag-teach sa akin ng lesson how to work hard on myself. Ako sa amin, 14 years old, tita. Tagalinis ako ng kubeta, tagapakulo ako ng tubig sa isang printing press, which is hanggang ngayon buhay pa yung printing press, New Southern Printing Press, sa Ongpin. Tapos, pumasok ako sa second job ko, taga-takal ng mani. Ganon din, same din, dilinis din ng These are kubeta. odd jobs talaga. Oo. Opo. Natutunan ko yung sinabi ng boss ko na sabi niya sa kaibigan niya na itong batang to, malayo mararating nito. Oo. So, syempre, the moment sinabi ko, malayo mararating ko, Mas lalo kang may na-inspire. potential ako. Oo. Oo. As in, naku tita, naghanap na ako talaga ng trabaho. Naghanap na ako ng iba kasi kailangan ko na umalis ng comfort zone kagad. Kasi sinabi ko sarili ko, when I was 14, nakaalis ako sa comfort zone sa family ko. Doon ako supermarket, napasok ako sa garments. Sa garments ako napasok. So, As what? Supervisor. Oh, at least At medyo may- ano na. Naku, oo. mataas yung sahod ko Oo, noon. Pero oo. nung nag-start ako sa printing press, 50 pesos a day. Pag Okay. half day, 20 pesos. Okay. Nung nasa grocery ako, 80 pesos. Tumaas-taas na. Oo, pero ang minimum nun, nasa 89 pesos yun eh, tita. Okay. That was year 1988, 89, Yes, gano'n. yes, 89 pesos ang minimum nun. Right. Nag-work ako for 3 years doon, 5 pesos lang na-increase sa akin. So, 85, sabi ko parang tama nga sinabi nung boss ko na malaki mararating ko. So, ginawa ko, naghanap ako ng mas malaking sahod. O, napunta naman ako sa malaking sahod, 8,000 Wow, per a month. big leap talaga. Malaking bagay sa akin yun. Oo, That was 1994 yun. Parang kumbaga sabi ko sa sarili ko, Ito yung sa garments. Ito Garments, yung sa garments. oo. And then, Bilang isang supervisor, secretary ng pinaka-big boss ko, from 40 na tao na namamasukan sa pabrika, napalago ko. Napalago ko sila na umabot sila ng 80. oh, more than double. Yes, Oo, and oo. then wala din akong growth. Hindi na rin ako tinaas ng sahod within 1 year. So, lumabas naman ako sa buy and sell. Lahat pinasok ko, tita, promise. Oh, yes, yes. Oh. Pumasok Buy ako and sa- sell ng? Buy and sell sa mga multinational company, supplier, sa mga electrical, industrial, parts. At mas yun. malaki ng kinikita mo this time. Actually, ano lang 4,000 ang basic ko. Mas parang- mababa pa sa last Opo, salary mo. pero malaki ang commission. Parang okay. through commission ako kumikita. Kaya lang eventually, nung tumatanda na, hindi yung may-ari, parang hindi na nila nasusustain yung pagbigay sa akin. So, I need to jump for another, Another job. Oh. How old were you nung magkaanak ka ng anak na babae? 19. 19, okay. 19.
Yun yung na-meet ko yung ex-wife ko na... Ito yung sabi mo, shotgun wedding. Opo, Okay. wala akong magagawa talaga. Talagang pinuntahan ng magulang niya. Okay. As in, Pero no hindi choice mo ako. mahal yung... Hindi. Oo, hindi mo Hindi mahal. talaga, hindi Pero talaga. kailan kayo na nagsama kayo bilang mag-asawa? Siguro mga 6 years. Ay, 6 years 6 din. years, Okay. tapos nagkaroon ako ng boyfriend, ng patago. Tapos yung boyfriend ko nagskandalo. Nakakaganon saya ng kwento ko, no? Wow! Gusto Ang ko boyfriend mo ang nag-skandalo. Opo. Oo. Na yung business partner ko, ang boyfriend, ex-boyfriend ko. wow. Sobrang close ko rin. 24 years ago. It was 24 years Skandalo ago. in what way? Tumawag siya. Sabi niya, hello. Sabi niya, sige dito ba to? Di sumagot yung wife ko. Nasa kabilang extension naman din ako. Ayun. Pinakikinggan mo lang. Oo. Bigla ko narinig kasi dapat ako yung mauna mag-hello, Oo, di ba? oo. Yung ex-wife ko nakasagot. Ayun, sinabihan ng, ang asawa mo, asawa ko rin. Totoo pala yun? Nanliit talaga Oo. ako. Akala mo sa mga teleserye mo napapanood yun, di ba? Sobrang nanliit ako. Doon ako nag-out na sabi ko na Tapos nagme-message sa akin yung ex-wife ko na siguro sinet up mo lang ito para kasi siguro nang bababae ka, may ibang babae and then nagbabakla-baklaan ka. So parang sabi ko, eto na yung siguro it's about time na get out of my shell. Kailangan lumabas na ako dito sa neto, sa bakod na to. Nasa impyerno ka rin kasi ako eh. So in other words, parang nakulong ka rin. Nakulong din. ka rin doon sa kasi una hindi mo gusto. Hindi ko gusto. Oo, hindi mo gusto. Parang napilitan ka lang. Napilitan. Oo. Number 2, hygiene-wise, bagsak din siya sa akin. Okay. Hygiene. Maarte kasi ako, sobrang vain ako eh. Hygiene, particular ako sa hygiene. Sumunod is yung nagger. Tapos yung pakikilaman yung gamit. Kaya ayoko na nakaka-trauma rin ng babae. Kasi hindi ko sinasabi lahat. Pero on my part kasi pag nagkaka-girlfriend ako, parang taling-talina yung kailangan kahit saan ako pumunta. Nakakapit Demanding. sa akin. Oo, demanding. Yun yung pinaka Ah, Kaya mas okay sa akin magkaroon ako ng boyfriend kaysa magkaroon ng girlfriend. Ka- But, oo. pagdating sa mga time na naho-hormonal imbalance ako, sometimes I look for girls, I look for boys, gano'n. Kailan mo na-discover yung nararamdaman mo na pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki? 14. 14. 14 yun, apo. Kasi when you were 7 na namumulis ka until you were 12, hindi mo alam kung tama o Kung hindi. tama, mali. o Opo. mali Kasi ang yung ginagawa mo. ko, hindi ko alam kung Yes. tama ba to, bakit ko ginagawa to. Hindi ko siya maintindihan talaga, tita. Pero nung the moment ng 14 years old, lumabas ako sa amin, nag-start ako nag-work ng printing press, along the road, may mga matatanda mahilig mag-offer sa akin, 50 pesos, sasama ako. For the Ayun. money. Opo, Oh, for 50 that. Kasi pesos. kailangan Kasi mo kailangan eh. ko ma-survive Yes, eh. yes, Kailangan ko yes. mag-survive, Umalis ka kailangan na ko sa bahay mag-ano, niyo, opo. oo. Hindi naman ako nagmamalinis, hindi ako As in talagang lahat tayo may pinagdaanan. Yes, yes. Na which, ito isa sa mga bagay na one thing na may natutunan ako. Going back, parang pinagtatawanan ko na lang yung nagbibigay sa akin ng 50 pesos na samantala ako ngayon, kapag ang lalaking gipit, kay Wilbert kumakapit. Kaya hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral ko dahil kumikita na ako, tita. Anong inabot mo? First year lang. First year college, Opo. okay, oo. Eh wala, hindi ko talaga siya hindi ko siya talaga. Mabalikan? Kasi you were Pero busy na eh. I need Naghahanap- money, oo, I naghahanap need buhay money ka. to survive. And then, kailangan kong ibitawan yung mga BOM na nagbabayad sa akin ng 50 pesos. May babae pa nga, tita. Oo. 60 years old, yun ang pinaka-worst ko. Wow, Opo. wow. Minsan nailabas ko Talagang sa... kumbaga talagang pinatulan mo yon for Opo. the money, di ba? Opo. Oo. 50 pesos. Okay Okay. na sa akin. Yung malaking bagay yun. That was 19, 91, 92. Malaking bagay sa akin yun. Oo. Pantawid din sa... Hindi. Yes, okay. Granted, fast forward, dinaanan mo ito lahat. Paano nabago yung buhay mo? Nag-life-changing ako nung during that time na yung kumare ko, si Miss Larry, ay na-meet ko yan sa BIR nung during time my first job. Kaya naniniwala ako na minsan ibinigay sa atin ng Lord, ang isang buhay natin, tatahiin na lang natin yung story natin. Yung mom niya kasi ay chief dati sa BIR, sa Okay. Intramuros. Alright. So siya, nag-aaral pa. So naging friend-friend ko siya. So ma-PR ako, ma-chika ako. Nung during that time, mag-start ako ng business ko, Magkano puhunan mo? ako, 10,000 lang yun. As in, sobrang nag-start ako sa maliit. Tapos, ginamit ko lang yung charm ko, ginamit ko lang yung pagiging honest, pagiging yung, kung ano man yung personality na gender ko, lagi kong ginagamit yun. Para kaawa-awa ako na, o sige, i-award na nga sa'yo to. Ganun ako. So, one of my first client talaga is
San Miguel Corporation. Okay. So, anong ginagawa mo? Ay, lahat. Jack of all trades ako, Okay. tita. As in, talagang... Doon sa 10,000 na puhunan mo, anong unang Nako, business? tita. Sabi nung ni Maring Larry, hanggang ngayon buhay pa siya. Shout out kay Maring Larry. Ayan. Ginawa niya ako ng SEC, ginawa niya ako ng BIR registration. Lahat without any payment. Kasi ganito yan ng San Miguel. Usually, ano yan may mga third-party engineering department. So, ngayon, kapag from piso hanggang 50,000, pwede na ako dumirekta sa mga planta. So for example, ang San Miguel, meron siyang Manila Glass Plant. Sila yung pagawaan ng bote, ng San Miguel Beer, Coca-Cola, lahat. Yes, right. Tapos meron sila San Miguel Plastic Plant. Yung mga gawa ng mga tray ng San Miguel. Yes. Lahat ng mga planta na yun, pinupuntahan ko. As in, nagsusupply ako. Pag 1 piso hanggang 50,000, go ako doon na. Pero pag 51,000 and 1 pesos up, sa head office na ako magbibidding. Makikipag-bid na ako. Makikipagsapalaran ako. Parang trading business, di ba? Trading Oo, mismo. trading business. Alam mo, Okay. tita, lahat pinasok ko yan. Nag-start ako nung 10,000, naghiram ako ng puhunan sa best friend ko. Hanggang ngayon, kababata ako siya. Magkano yung puhunan na hiniram mo? 30,000 sa 30,000. mom niya. Kasi Okay. syempre nahabol ko kasi ang PO kasi ng San Miguel dati yes. sa mga planta, hanggang 50,000 lang, okay Yes, na eh. yes, Na kumbaga, pwede ka na mag-PO doon, pwede ka na rin mag-collection doon. Tapos dati hindi katulad yung, kasi economy natin ngayon, pabagsak na pabagsak, di ba? So, hopefully, sana makaahon pa rin tayo, di ba? So, sa part ko is parang from 30 days, naging 60 days, 90 days, 120 days, ang terms. Yan ang isa sa mga biggest challenge sa businesses na mga pinasok ko na dumaan talaga ko sa butas ng karayom. Na unti-unti nag-grow. Ay, talaga ginagro ko talaga okay. yun. Kasi And then- number one, ang tip ko talaga, tita, is talagang, for example, this week, nagkaroon ako ng PO, kumita ako ng 2,000. Kailangan next week malagpasan ko yung 2,000. Kailangan savings ko magiging Goal 5,000. setter ka talaga, no? Opo, Yes, naka-mindset yes. talaga Yeah, yun. yeah, right. It will never be successful kapag yung out of focus ka sa isang bagay. Tapos from there, along the road, syempre tita, lahat, in-explore ko yan. Nagbukas ako ng salon. Pag may natabi na ako, tayo ako sa salon. Pinasukan ko rin yung taxi. Taxi. Taxi operator po. Okay. So, ilang taxi? Nagsimula ka sa isa? From 1 unit, umabot ako ng mga 1, 2, 3, siguro 4 units. Up to now? Wala na. Wala na, Binitawan okay. ko na. Kasama yung sa mga experience ko kung paano ako oo. nag-grow. Kasama sa journey mo. as a Journey ko businessman, yan, oo. Tapos, pinasok ko rin ng mga tiyanggi-tiyanggihan. Yes, Kaya yes. matagal din ako sa Star City. Matagal ako sa Robinsons, Manila. Manila. Tapos, Manila, tapos meron din ako Robinsons East. Nagkapwesto-pwestuhan ako para makapaglikom na ng likom. Multitask talaga. Until now, multitask ako, tita. Sobrang hindi ko inano yun. All in all, ilan yung mga negosyo mo? Right now, Kasi magkakaiba eh. Opo. Diba? Right now, parang wala na ako sa San Miguel Umitaw ka na venture doon, Opo, kasi brother ko, nandoon na. Kumbaga, partly is parang brother ko is tumulong sa akin nung nag-start ako. Banker siya. And then, lagi ko sinasabi, baka may extra funds ka kasi meron akong PO dito. 20% ng kita ko dito, 10% sa Siyang akin, tumutulong sa'yo. 10% sa'yo. Kung okay sa'yo, nag-okay din siya. Until hanggang nag-resign na siya, nung siya naman yung in-introduce ko for the business, ako naman na nag-exit. Successful businessman ka na. You were 14 years old nung umalis ka sa bahay nyo na hindi ka in good terms with your mother. Ay, opo, So, tita. Sobra. kailan kayo nagkasundo ng nanay mo? Nako, it took us 20 years. Almost 20 years. Talagang tinablak ko. Natiis mo yon? Ano ako bunso ako dapat mahalin mo ako I'm longing for the love for the parents. Especially nang magkahiwalay pa yung parents Yes mo. po. And Ilang then- taon ka nung magkahiwalay ang parents mo? Bata pa. Bata pa. As in, father ko meron ibang family. Pero kami ang first family. Yes, yes. Basta nakikita ko lang talaga yung typical Chinese conservative family pinagdaanan ko is yung from my brother. Brother ko magsi 60 years old na rin 50 plus na siya. Yung damit niya, na paglumaan, mapupunta sa pangalawang Yes, kuya. oo. Na paglumaan ng pangatlong So, all boys kuya. kayo? All All boys boys, kami. oo. Ako lang ang medyo, nag-isang girl. Ayun. Kaya ang sabi ko nga sarili ko na isa sa mga pagsusubok na kailangan ko pagdaanan ito. So, in-embrace ko rin kung ano yung binigay talaga ni Lord sa akin. Tapos along the way, tita, syempre, sinerte ako. Syempre, isa akong loner na tao after doing business with San Miguel. Every night, pupunta ako sa mga bar. Para sa mga comedy bar, bigyan ako ng konting kaligayahan ba? Kasi loner akong tao Hindi ko kasi alam kung paano ako makapag-exhale, saan ako mag-ano, wala akong outlet. So, ang ginawa ko is, pinasok ko yung entertainment.
doon ako nag-start and meron akong 3 entertainment industry na nasa business na entertainment until now. So, in other words, nagtayo ka ng gay bar. It's not a gay bar It's na, not a gay tita. bar. Pinalitan ko na siya na Okay. ginawa ko na siyang modern na siya. Okay. Ginawa ko siyang more on production show na siya. Okay. Kinakater na siya ng mga lalaki, babae. Okay. Hindi Oh, na that's siya good, na Oo. typical na kapag sinabing gay bar ay isang Oo. macho dancer Puro, na mga yes, ganon. yes. Meron pa din na halo but with production na. Oo, may entertainment na talaga. Yes, na, opo. Tita, you have to be there. Minsan sige. manood ka. Ang Sige, ganda we'll ng visit production Mamu. doon. Kami ni Mamu, we'll visit Punta one. kayo doon. Tsaka si kasi Joey. Baka mabukas yung third eye mo. Oo. Baka bumuka yung third eye mo kasi. Charot. Ikwento ko muna yung good karma kung Okay. bakit ako nagkaroon ng ano. Kasi for the past 20 years, hindi kami nag-usap ng mom ko. Along the way, sa dami ko natutulungan na tao, and I'm so proud na nakapagbigay na ako ng 139 house and lot Wow. na 139? house and lot. House and Nandito lot? sa mga umbrella Wow. ko. Wow. Sobra. Sobrang proud ako. Maraming nagte-thank you sa akin. Pwede pengin ng isa? Pag may natabi ako ulit, tita. Yung mga lahat ng mga naka-work ko kasi sa journey ko, parang binibigyan ko rin sila ng ano, bakit? Kasi kapag kinamkam ko rin lahat yan, Yes, yes. bilyonaryo na ako. So, ang ginagawa ko is, kung ano You share meron your sa blessings, akin, I oo. always share my blessings. Kasi Oh, that's- alam ko, may good karma May balik- dumarating may sa balik. akin. Maganda, Okay. oo. Alam mo, tita, kung kwento ko sa'yo kung ano yung good karma sa akin. Okay. Okay. During my 20 years, wala kaming communication sa parents ko. One day, yung sister-in-law ko, si Grace Tan, ang sabi sa akin ng hipag ko, asawa to ng panganay ng brother ko. Siya ang pinaka-closest family Member. relationship na member na super close ko talaga. Siya yung lagi nag-hikayat sa akin na tumatanda na yung mama mo, papa mo. Baka naman, ma-enlighten ka naman. Makipag-reconcile ba? Yeah, oo. Sabi ko, ayoko talaga. Matigas ka pa rin. Matigas ako talaga. Sobrang tigas ang ulo ko. Actually, may may glaucoma ako. Oh. So, yun, nag-aano ako sa mata ko every night kasi gusto ko rin naman na humaba rin ng life ko. Pero bakit ayaw mo pa tanggal? Glaucoma is madali na. Lina-laser po siya, Ah, pero laser ka. meron akong ano, kaya marami nagtatanong bakit ako lagi naka-shades, pero ganito talaga ang mata ko. Okay. Bawal lang ako matagal sa mga naliwa. Ito okay lang naman din to. Okay. Kaya lang siyempre, mas nakakapogi rin pag naka-shades. Oo. Pero Mas bagay naman sa iyo eh. At saka Bagay look ba? mo na yan eh. Oh. pag umuwi ka sa bahay, you feel empty na parang may kulang pa rin. Parang hindi kaya ito yung calling ko na makipag-reconcile ako sa mom ko tsaka father ko para maging maayos kami, mas matanggap niya ako na baka just to say thank you lang. Eh, mom ko rin, tinabla na rin ako. Though, alam ko, ang mom ko, ang kwento ng mga hipag ko noon, alam mo, mom mo, kahit wala na kayo, kasama ka pa rin sa prayers niya. Oo, Kaya, diba? sobrang grateful din ako sa mom ko. Oo. Wala akong regret talaga sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa kanya, na kung hindi man maganda yung treatment niya sa akin nung bata ako. Mas naiinggit kasi ako tita, kapag may nakita ko yung mga classmate ko, friends ko, close sila sa mom nila, Yes, tapos yung mom nila, sobrang maalaga sa ano. Minsan yung mga mami nila, tinatawag ko na rin ng mami. Kasi naglolong ako ng Yes. father, naglolong ako sa mom ko, and lahat ng achievement ko, wala man lang nagsabi, ay, napakahusay mo, nak, napakaano mo. Walang nag-appreciate. Wala, Oo, wala. Pag may problema ako, wala man lang taong nag-embrace sa akin na, nak, nandito ako para sa'yo. Yung wala ano. At saka the time that you needed the most, especially yung stage na yun, wala sila sa'yo. Opo. Yun yung walang nag-cheer up So, sa akin. nagre-rebelde ka rin somehow. Oo, Somehow, diba? with Oo, myself. Lahat mula nagsimula ako, 1 dekada hanggang 3 dekada, until na sa akin pa rin. Kahit 150 lang per week nila sa Naalagaan akin. mo yung mga Opo. tao mo. Nagawa kami ng basahan para magbenta kami sa planta. Pati paggagawa ng basahan, marunong ako, tita. Paggagawa ng guantes. Lahat talaga ng... Lahat Walang talaga lumagpas sa akin talaga. Oo, Chinag talaga ako, lahat, inaral ko lahat. Wala akong sinayang na effort tsaka time. Dahil gusto mo nagpupursige ka Tapos yung 4 na di na bit-bit mo, na parang gusto, ito pa tita isa sa mga na ano ko is, di ba aside pinento ko sa savings ko, gusto ko na meron mag-grow every week. Iniisip ko rin yung ano yung ilalagay ko sa pagkainan para sa mga staff ko. Kasi stay in sila. Sabi ko, samahan nyo ako. Samahan nyo ako. Kung saan man narating ko, I'll make sure na nandyan pa rin ako para sa inyo. Which is, na-earn nila yung respect ko doon. At ako rin, na-earn ko yung respect nila na until now, nasa akin talaga sila. Na proven na
ginawa ko sila kasosyo ko na, ginawa ko sila na grinom ko sila. As in talagang mga probinsyano sila, yung mga from my driver, from my assistant, lahat nasa akin pa rin sila. Na andun yung malasakit pati sa kanila. Until now, Diba? solid talaga kami. At saka yun yung tita, yung parang baon ko sa sarili ko na hanggat may isang taong naniniwala sa'yo, kaya mo yun. Okay, So sige. after may bad karma, so tablado na yung anak ko, and then hindi ko na rin pinutol ko yung ugnayan kasi syempre sumama sa callboy. Hanggang Yun. sa ngayon, wala kayong communication? Naging okay na sana kami nung COVID days pero nagsinungaling pa rin sa akin kaya sabi ko there's no na talaga. Parang bigla siyang sumulpot during my COVID for what? Ako naman lahat as being a good father for her and na-brainwash na siya ng mom niya. So lumaki siya na talaga may hate siya sa akin before. Siguro partly is parang nag-rebelde rin siya, naiintindihan ko siya pero parehas na siyang matured na ngayon at her age. Dapat nakipag-reconcile siya with sincerity. Inuportahan mo ba financially? Opo, never ako nagkulang. Okay. Hanggang since birth, school niya, tapos hanggang tuition niya, hanggang naghiwalay kami ng mom niya, hanggang kumukuha pa rin ng tuition sa akin ng mom niya, 4th year high school na, which is hindi na pala pumapasok sa school, and weekly ang driver ko nagpapadala ng pera. Ayun, So yun nga yung niloloko nga. Dinaloko niya. na ako. Yung pala third year pa lang, buntis na siya. Hindi na siya pumapasok. And I'm expecting na during 4th year niya, dapat kailangan mag-attend ako ng graduation niya. And then eventually doon pa lang niya inamin na pregnant siya. So, hindi May anak na, pregnant siya ulit. Ayun. So in other words, may apo ka na. May apo na, bata pa ako, may apo na ako. Oo. Pero syempre, Ilan ang apo mo sa kanya ngayon? 3. Tatlo na. Dinala lang niya yung isa sa akin kasi in-embrace ko siya. Kinuha ko siya ulit. Gusto ko siya mapalapit sa akin. However, talagang mas pinili niya yung lalaki niya. So, hindi siya na-align, hindi siya napalaki ng maayos. Biggest mistake I've ever decide sa life ko is pinagbigyan ko yung biyenan ko. Dahil sinabihan ako ng biyenan ko na only apo niya to. Kung iiwanan ko rin yung anak niya, dapat wag naman pati yung bata. Tapos, she make promises sa akin na palalaki naman nila ng maayos yung anak ko. So, para may freedom ako. Pwede daw ako dumalaw every time. So, syempre, pag nag-work ako, pag inaabutan ako ng gabi, sinasaraduhan ako ng gate, hindi na ako pinapakita. So, doon nag-separate ng ways namin ng daughter ko. Etong 20 years na pinagdaanan ko, sabi ko, minsan nag-pray ako, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin to make my life more meaningful? Siguro yun yung laging, yung hipag ko nag-uudyot sa akin na, uy, tumatanda ng parents mo, makipag-reconcile ka. Sa dami-dami nagka-thank you sa akin, tita, doon ako nakapag-realize, siguro ito yung calling ko na makipag-reconcile ako sa family ko. So one day, nagpakita ako, sinurprise ko mom ko, dad ko, na I'm okay na nandyan ako, nagpakita ako. And then, ang unang impression, syempre, Chinese conservatives. Ang sabi lang ng mom ko, bakit ka nandito? Oh, instead Ano kailangan mo? Wala ka nang pupwestuhan dito, wala ka nang anin dito. So hindi welcoming pala, hindi welcoming ang mother mo. Syempre, hindi natin maano kasi syempre, Matagal kang hindi nakita. natatakot din sila sa akin kung ano na yung pagkatao ko after 20 years, nagkita kami ulit. Sobrang naano ako doon, open-minded ako. Hindi ko na inisip kung ano iniisip niya sa akin. Basta sinabi lang niya sa akin na wala ka naman na mapupuntahan dito, ano ba yung ano mo? Siguro nag-worry rin sila na baka pumunta ko doon, gusto ko makihati ng ano or Alright. something. Sabi ko, pumunta lang ako dito, I just want to say thank you. Thank you for everything. Ayun. Kasi if it wasn't na ganun ang treatment niya sa akin, hindi ako mag-strive hard, hindi ako lahat yung Hindi mga ka magsisikap, yes. struggle ko, Right. lahat ng challenges ko, nalagpasan ko yan, tita. Nag-iwan ako ng konting pakimkim from my father tsaka sa mom ko. Ayaw tanggapin ng mom So ko. magkahiwalay ito na okasyon, siyempre. They are Ibang not together. okasyon yan, ibang okasyon right. yan. Oh. Tapos, after few months, after mga 3 months, something like that, nagkasakit yung father ko. Siyempre, yung mga brother ko, may mga job lahat. Lahat sila may trabaho. Dalawang brother ko nasa Hong Kong. Tapos, yung isang brother ko, at saka ako, nandito sa Pilipinas. Parang napag-usapan ng family. Nag-come up sila, nagkwentuhan sila na, o kung since si Wilbert is okay naman yung status niya, what if na try natin kausapin. So, kinausap ako ng mom ko. Ayun, that's the time na siguro, ito na yung sabi ko sa sarili ko na, sige, i-embrace ko si Papa, ako mag-aalaga. So, na-extend pa ng 2 years yung father ko. With the help of, syempre, financial, tapos nag-provide ako ng kondo ko, doon ko siya pinatuloy, tapos kumuha ko ng 3 nurse. Wow,
Yun yung mga good karma bumalik sa akin. And tita, yun na ito sa mga gusto ko i-share sa inyo na, di ba, kung yung panganay ko, naging bad karma sa akin dahil niloloko ko yung mga lalaki, babae, and yet yung anak ko na pangasawa is binigay ni Lord sa ano yun, pagsusubok niya yun. Dapat, I'm sure, pag napanood ng daughter ko to, kailangan ma-realize niya na kailangan magbago din siya. Kailangan alam niya rin na how his father nag-struggle sa lahat na may pinagdadaanan Yung mga niya. pinaghirapan mo, Oo. di ba? Hindi man lang kami nagkakwentuhan over the coffee na ano nangyari nung childhood niya. Nung 6 years old, naghiwalay kami. Ayaw na rin ipakita sa akin ng biyenan ko. Nung during naging okay na kami, iniskampa niya ako. Isang malaking karangalan sa Chinese community kasi kapag nadala mo pa yung apo mo sa tuhod. Kumbaga, from my father, tapos ako anak, next generation, tapos anak ko, third generation, fourth generation, yung anak niya. Oh, right. So, malaking, ano yung parang malaking celebration yun. Great-grandchild na yun. Yun. So, hindi rin siya sumipot. As in, doon na talagang pinutol ko yung ugnayan namin na sabi ko, wala siya talagang kwenta na kausap sa part ko na wala siyang core value na commitment. Hindi niya pa ako talaga kilala. Na siguro sa sobrang brainwash ng mom niya, iba yung nasa mindset niya sa akin. So, totally wala. And then, nung habang during inaalagaan ko yung father ko, ito yung good karma, Tita Aster. Ito na yung pinaka-highlights na gusto ko kung saan yung good karma. Sa 365 days, walk of life natin, di ba in a year we have 365 days? Yes. Pangit man tawagin yung fuckboy ako or kung saan-saan man ako sumusuot. Kasi single ako tita Dumating talaga yung little son ko ngayon. Yung ngayon, na nasa akin ngayon. Blessing siya talaga na ibinigay sa akin. Nagkaroon ng preggy, yung babae na na-meet ko. One night stand. Hindi siya one night stand actually meron ng mga nakaraan, tapos after several years, may naulit. Okay. Nakita ulit kayo. Nakita lang ulit, nag-bump lang ulit, and then, yun, parang blessings yung dumating. Binalita niya sa akin na pregnant siya. Hindi niya alam kung ilalaglag niya or hindi. Oo. Kasi may asawa rin siya. Oh. Tapos may asawa siya, pero hindi naman sila, wala daw sila contact, yun ang kwento ng babae. Sabi ko is, huwag mo ilalaglag yung bata. Alagaan ko yan. Kumbaga, binibigyan ko siya ng panggastos niya, sustain. Nagbibigyan ako ng 50,000 monthly. Wow. As in, to let the child na mabuhay ng maayos. Kasi gusto ko rin siyempre pag pinanganak yung baby, healthy. Pero sa'yo naman talaga, di ba? Are you sure na sa'yo talaga? Kamukha ko, Tita Aster. Kamukha ko. Xerox copy ko. At saka talagang nakikita ko sa kanya talagang kung ano meron sa kanya na sa akin talaga dati. So, ngayon, tita, bakit siya good karma? Siyempre, pregnant siya. She can be overdue, pwede siyang premature, pwede rin yan makunan. Diba? Ang dami pwede mangyari Pero pinanganak siya, alam mo kung ano, pinanganak siya, same birthday ng father ko. Oh. Habang inalagaan ko father ko, nabuhay pa siya, dumating yung baby sa akin. Same birthday. Pero so you took the baby, pero hindi ba sila kasi sabi mo may asawa, hindi ba sila nagkahiwalay because you got pregnant? Naku, ito nga, napakahaba ng story. Napakahaba ng story, makulay talagang buhay ko niyan. Under custody na sa akin. Dinaan ko talaga sa korte kasi syempre yung babae is nag-iskandalo din. Kinompensate ko rin kung ano hiningi niya para matapos na lang yung storya. And then, ako na yung nag-ako kasi itong anak ko kasi is nakainom ng amniotic fluid ng nanay during mga anak. So, nagkaroon siya ng infection. So, unfortunately, yung lahat ng binigay ko sa kanya ng monthly na maintenance para sa bata. Okay. Ayun. Kasama na rin siguro allowance. Oo, di ba? Mabait naman siya, kaya lang skandalo rin. Lapitin kasi ako sa skandalo Ini-skandalo kasi ako Kaya nga parang, Nakakatrauma sa akin yung skandalo sa akin kasi sobrang aware ako kasi maraming gustong pumikot sa akin. Siguro, appeal. Hindi, siguro good performance. Charing lang. Siguro nakikita nila na stable din ako. Siguro yung mga tao late, yung mga practical din, na parang, ay, pag kay Wilbert ako, mag-grow ako. Parang ganun din. Siguro part of it. So, this is at a time na, sabi mo, may sakit ang tatay mo, buhay pang tatay mo at Buhay that time. pa siya. Right, oo. Nagkaabutan pa sila. Kaya lang, wala lang sila talaga picture kasi sobrang bungo na yung father ko. Takot yung bata. Pag every time lalapit, iiyak siya. Pero talagang sobrang inano ko talaga siya na ito yung binigay ni Lord sa akin na same birthday. Ibig sabihin, it will always remind me na binigay kita ng bata binigyan kita ng kapalit, baby. may kapalit. Para pagtanda mo, may batang mag-aalaga sa'yo. Kaya sobrang hands-on ako kasi So the baby, or rather, your son is with you?
Yes. Oh, talaga? Tapos, Since birth, ha? Since birth. Since birth. Since birth, ano talaga siya, hindi kinaya nung mom niya na i-sustain kasi kailangan na magkaroon ng turok sa infection. Kaya pinangalan ko siya ng Willard kasi Willard means brave. Nung pinanganak yan, another challenge din sa akin, binigay ni Lord sa akin is autistic siya. Ayun. And sobrang proud ako kasi naano ko siya, na save ko siya. Early detection, mas nakakatulong, mas hindi ako nahihirapan at nakakapagsabayan na siya ngayon sa normal na bata. Oh, that's Ayun. At great. sobrang proud ako Oo. nasa school siya na well-known school. Oo. He's doing good. He's motivated. Medyo, kasi kapag yung ganyang klaseng bata, dapat kailangan magkaroon ng therapy. Yeah, yeah. Hanggang 13 years At old. saka guided talaga. Guided. Sobrang oo, guided. oo. Akala ng tao kasi parang happy-go-lucky akong Correct. tao. Yes, yes. Sobrang inalagaan ko yan. Ayan, gusto ko rin i-share sa mga parents, yung mga nanonood kay Tita Aster. Ayan, malaking bagay yung kapag nakita nyo walang eye contact, usually kasi maraming in denial. Ay, hindi. Okay, anak ko. Okay yung ano. Siyempre, mahal mo yung anak mo eh. Siyempre, love your own eh. Di ba? Kumbaga, Yes, yes. nung during that time sa Parang akin, blinded ka na. yes, ano, blinded diba? talaga. Lahat ng sino man naman nagsasabi sa atin na pogi tayo, tsaka maganda tayo, kahit na hindi naman maganda, gwapo. Magulang pa rin natin eh, di ba? Kumbaga, doon ko na-realize nung dinala ko rin sa pedia yung anak ko. Sabi ng pedia, Daddy, you're doing good ha. Sabi niya, you're doing very good. Sabi ko, bakit po, doktora? Kasi most of the parents, minsan, in denial. Minsan hindi nila matanggap. May mga iba, naghiwalayan ang family dahil may sisihan pa. Paano mo nag-cross ang path nyo ni Ni Herlene Herlene. Budol? Okay, Oo. ganito yan. During my pandemic days, so gumawa ako nung nakita kong nasa entertainment industry ako, nakita ko mga performer ko, mga drag queens, nagsho-show sa Facebook, tapos naglalagay ng mga tips. So parang ako personally, parang na-feel Na-amuse ko, ka, na sabi ko, hala, hindi ako, naawa ako eh. Sabi ko, paano sila maghahanap buhay? Okay. And in my own little way, tinap ko lahat ng iba't ibang community. Like yung kinento ko, yung mga gay community, nagpa-pageant ako sa online pageant. Ako Yes. nag-start ng virtual event. Okay. Nagpa-start ako ng Queen of Becky, tapos nag-start ako ng mga ginoong quarantino. Yung concept na sa pandemic pa rin. Yes, Pero yes. sa social media, tinatap ko lahat yun. Pet lover community, Pet Malu, tapos lahat ng frontliner community, music industry, media community. May mga category lahat na Right. pinag-ano ko sa social media Yes. para medyo mabuhayan at hindi ma-depress lahat ng tao Totoo, no, totoo. during that time. And then, one day, bigla akong tinamaan, tita. As in, nasa Alpha and Delta variant, na-intubate ako. Tapos, wala pang gamot nung that time. So, isa ako sa mga first batch na, yun yung peak na dumadami yung cases. Para kong inahon ng tilapia na Nagaganon wala ka. sa tubig. Oo, na, oo. yung ganyan, yung ganyang Wala kang tilapia. oxygen. Ang daming realization dumating sa buhay ko nung na-intubate ako. Na gusto ko rin share sa inyo lahat yan ha, nang during lahat kayo nanonood dito. Nasa episode ako ng, nandun ako yung midlife crisis, tapos depression dahil sumabay pa sa COVID, tapos walang pwedeng dumalaw sa akin, sa dami kong friends. Nag-iwan ako sa social media, nag-ask ako ng prayer, doon ako nag-viral. Doon ako nag-ingay dahil kailangan mag-reach out ako na nag-ask ako ng prayers. Ang dami nag-pray, ang dami nag-send sa akin ng videos, lahat ng mga friends ko. Habang pinapanood ko within 2 hours, tapos naka-intubate ako, lahat ng corner, lahat ng pako ng St. Luke's, kabisado ko na talaga, tita, dahil hindi ako nagpikit dahil inisip ko once na napikit ako, eto na yun, tapos na ako. Kasi tinamaan ako ng COVID pneumonia. Severe siya ha, as in severe with acute respiratory distress syndrome. Sabi ko nga sa sarili ko, one of my biggest realization na meron naman ako lahat and I always share my blessings. Bakit ako tinamaan pa rin? Tinanong ko yan sa mangungula sabi ko, bakit ako tinamaan? Lord, kung ano man yung nagawa kong kasalanan, I think lahat na gawa ko na rin. And I know na good person ako, nagawa ko na lahat. Wala akong ibang kakapitan kundi ikaw. Lord, bigyan mo ako ng nito. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. I'll make my life more meaningful. Bigyan mo ako ng chance kung Right. ano meron. Right. And then, nakalabas ako. Bumalik ako sa manghuhula. Tinanong ko sa manghuhula, sabi ko,
bakit sa akin to binigay? Sabi niya sa akin, isa ka lang sa instrumento na ibinigay sa akin na kasi buong mundo tatamaan ng COVID. Ikaw lang ang binigay sa isa sa una dahil meron kang mission at meron kang tutulungan. Marami kang tutulungan at maraming tubig na bumubuhos sa likod ko na Kung blessings. hindi pa tapos ang mission mo. Opo. So one thing na unang kinontak ko ang kapitbahay ko, si Shasna sa Amariles. Magkapitbahay kami doon. So sabi ko, Ma'am Shi, sabi ko, paano ba maging YouTuber? Kasi gusto ko edge ako sa ibang entertainment bar. Meron akong YouTube channel para pag new normal ay pay-per-click, edge ko na sa ibang bar na meron akong channel. And then, pinakilala niya sa akin si Jomar Lovena, and then, si Jomar Lovena, dinala sa akin kay Zainab. Actually, si Zainab, isa sa mga tinuturing ko talagang sobrang close ko sa vlog industry. Ano na kami ngayon parang casual na lang, hindi na kami masyado, hindi na kayo kasi ganon. it will never be the same kasi nagkaroon kami ng issue talaga. Sobrang friend ko naman siya. As in, sobrang, until now, kahit nasa video talaga, sobrang grateful ako sa kanya dahil isa siya sa mga nagturo sa akin mag-vlog. On behalf naman doon, kinompensate ko siya. Pero during that time na nagkaroon kami ng controversial, sinabi niya lahat ng mga vlogger na kakakolab ko is for payment. Sabi ko, hindi naman. Parang actually nga si Senator Raffy nagulat Nagulat si Senator Raffy kasi hindi naman siya bayad nun Nakipag-collab siya sa akin. In good faith din siya Bakit parang people commit mistakes. So, naintindihan ko naman At saka siya. isa- Sa part ko naman is parang tinulungan ko is wala Tulungan. naman yun. Buo, tulungan Collab tayo. is tulungan. Ako Oo. gusto ko is save yung entertainment industry. And then, hindi ko rin naman alam na ibinigay din pala sa akin ni Lord ito. Pumasok din sa system ko nung maraming tubig na bumubuhos sa likod ko, na marami pang blessings darating sa akin. Then, dumating si Madam Inut sa akin. Nauna si Madam Inuts. Bago si Herlene. Okay. Si Herlene ay nauna ko siyang na-meet through kay Zainab. Dinala Okay. niya sa akin, in-introduce niya sa akin, so gumawa kami ng content, and then after namin gumawa ng content, hindi mo nasabi ni Herlene sa akin na may pinagdadaanan siya. And then si Madam Inuts naman, along the way, sa online selling, tapos nakapagpirma siya sa Star Image. And then maraming nagagalit sa kanya sa comment na hindi maganda, which is, ako naman partly naman, syempre, friend ko rin naman yung may-ari ng Star Image. Marami kasi nagtatag kay Madam Inuts na sabi kay Madam Inuts, Madam, inutil. Ang puntahan mo dyan, tapos na karera mo pag nandito ka sa ganito, pag ganito. Tinatag ako. Lagi ako tinatag ang mga tao. And then, may tao na mediator na parang pinagtagpo kaming dalawa. Kinausap ko si Madam. Madam, sabi niya, Sir, ang social media ko, hawak na ng Star Image. Ang phone ko, nandoon na rin. Sabi ko, kaibigan ko kasi ang Star Image. Hindi naman pwedeng awayin ko sila. Hindi ka pwedeng mag-execute. Sabi ko, pwede ko matulungan sa'yo is legalities. Papakilala ko sa iyo yung legal ko, and then siya na lang mag-educate sa iyo, siya na lang mag-ano sa iyo kung ano yung pwede mong gawin. Kasi wag mo akong ilagay sa alanganin dahil syempre bilang isang influencer, baka mamaya i-bash ako ng tao, sabihin sinulot ko sa Star Image si And then nalaman lang ng nung legalities ng story na yun kasi is pumirma si Madam Inuts that time, madaling araw. Tapos, under influence of liquor. Tapos, alam mo naman si Madam Inuts noon during viral days, Yes. yung buy ng online selling siya, nagba-viral siya, under liquor siya. Tapos, pinapirma siya dun sa on the spot, may dala na silang damit, backdrop, nakalagay doon, and then, nalagay na Star Image. Nagulat si Madam Inuts. So, pati yung phone niya, kinuha na. Sinabi sa akin ni Madam Inuts, Sir, tama ba yun na wag na raw ako mag-online selling? Sabi ko, no. Diyan ka nakilala Diyan ka pa rin kasi yung tao nag-engage sa'yo, natutuwa sila sa'yo. Right. So, continue mo yung online selling mo. Kung sa akin ka naghihingi ng advice sa akin, hindi ko intention na para kunin ka sa Star Image, pero since nandiyan ka na rin, sabi ko na naghingi ka ng tulong, ngayon, nakita ng legal ko na nagkaroon siya ng May notaryo, butas. o may butas, may notaryo, Right. pero paso yung valid ID ni Madam Inuts, expired. Consider as null and void. void na siya. Okay. Ngayon, sinabi ko kay Inuts, alam mo na yan, nasa sa'yo ang desisyon na yun. So,
ayun, nag-announce kaagad si Madam Inuls after a day. Saturday na madaling araw siya pinapirma, tapos nag-aantay ang Jessica Soho sa kanya, and then pinapakolab sa kanya si Buknoy. Kumbaga, pagod na si Madam, sabi niya, pwede pagbalik na lang ninyo. Kinabukasan paggising ni Madam Inuls, binabash na siya ng mga tao, and then yung mga family, parang hinihingi yung kontrata, ayaw ibigay ni Inuts. Kasi sinabi daw ng management sa kanya is, bawal ibigay ang kontrata, which is totoo naman din. Confidential yun eh. Apo. So party si Madam Inuts, kung ano sinabi sa kanya, yun lang siya, disusi siya. Kung ano yung sinabi, wag mo pakita. Kaya lang, sisagingin ka sa akin ng ayoko rin pakilamin yung kontrata mo, ipapakilala lang kita ng legal na lawyer para makatulong sa'yo. Pero hindi ko babasahin yung kontrata mo. Yung kontrata niya, so ang ginawa niya is, sir, baka pwede naman ninyo ako hawakan na sabi ko, off muna ako dyan, sabi ko. Kasi, number one kasi, pagod na ako. Dati, it happened sa akin kay Mother Sitang. Yung Thailander na... Yeah. So, ikaw rin pala kay Mother Sitang? Yes. Okay. Ayun. So, ginawa ko siyang reyna dito. Nakakuha ko na endorsement sa kanya dito. Pero pagdating ko sa Thailand for another contract, binalahuran naman ako sa Thailand. Ayoko na mangyari. So, pero nung nagsabi si Madam Inut, sir, kilala kita, alam ko mabait ka, alam ko baka pwede mo naman ako tulungan. Sabi ko, sige, magiging honest ako sa iyo ha. Pag ako sumama sa iyo, ako honest ako sa camera, hindi ako ayoko kasing filtered, ayoko mag-ano. Gusto ko rin ma-share din sa inyo sa mga tao na nanonood. One thing sinabi ko kay Inut, sasabay ako sa iyo, pero wag mo ko iiwan sa ere. Kahit wala tayong kontrata, go ako sa iyo, pero sasabay ako sa iyo, poprotektahan mo ako, poprotektahan kita. Kung void na talaga yung sinabi sa iyo yung kontrata. So sabi niya, oh yes sir, sabi niya, sasama ako sa iyo. Sumabay ako sa kanya. That was the time yan yung nakapag-contribute sa akin si Madam Inuts ng more than 700,000 na followers. Wow. Kasi pick niya yun eh. Kumbaga, sumabay ako sa kanya. Kumbaga, pinangahawakan ko yung yung isang salita niya, which is, hanggang ngayon, we are in good terms. Tinapos ko yung 2 years ng kontrata namin. Bakit mo tinapos, considering na okay naman ang relasyon niyo? Love life. Kasi, Love life niya, okay. Kasi the moment, kapag pipiliin mo karera mo, mas mabilis kita ibenta sa karera mo. I get you. Pero kung love life pipiliin mo, mahirap kalaban love life eh. Correct. Mahirap ibenta. Pero, pinasok ko siya sa PBB, sa Pinoy Big Brother, Season 10, Celebrity Edition. Sobrang proud din naman ako bilang manager niya. Ay top 4 siya sa winner. Yes. Ako yung housemate na ine-evict ng tao. Kasi syempre bilang manager, ako yung sumusuporta. Ako yung nag-aano sa kanya eh. Right. Ako naglilikom sa mga followers niya kung paano namin tutulungan, susuportahan para hindi siya ma-evict. Tapos ako yung binabash ng tao na dapat hindi pwede mag-ano si manager niya kasi manager yan eh. Ako yung housemate na nasa labas na hindi ko alam saan ako i-evict. Sa saan planeta ako i-evict. Yes. Tapos nag-tweet ako sa Twitter na saan niyo ba ako i-evict? Sabi ko, taong bayan din ako, nagbabayad ako ng buwis. Botante ako. Legit naman akong tao. Hindi taong bayan pa rin ako. Bakit ako magsasabing na hindi ako taong bayan? Ba't hindi ako pwede mag-vote? Alaga ko to. Siyempre, kailangan isa-save ko siya. Ayun, during that time na pagkalabas ni Madam, naman siya, marami naman siyang project na ibigay. Napasok siya kay May Papa P, sa kay Piolo Pascual, sa Pi Channel siya, marami siyang guesting. However, winidraw ko siya, tapos ginawa ko siya ng mga music video. Ginawa ko siya ng kanta, Inutil, Sangkap ng Pasko, Madam, Marites, kasi nabansagan din siya ng Marites doon sa PBB eh. So, ginawa ko siya ng mga music video, nasa YouTube channel niya, Madam Inuts, yung mga hindi nakanood, pwede ninyo i-click din. Yes. Ayan, sobrang supportive din ako sa kanya. So, tinapos ko yung 2 years contract niya and then binigyan ko rin siya ng bahay. Hindi man siya nanalo kasi alam ko mas kailangan niya eh. Nung nakita ko yung status niya na yung mom niya, sobrang mahal ko si mami. Tapos, sinabi ko lang kay Inuts, you stick sa online selling mo and then gawan kita ng product. So, skincare. So, nagkaroon siya ng D-Lo. And then, nagbebenta siya ng bag. Until now, continuous pa rin siya. And she's earning good naman. And then, si Herlene naman, during that time, nung nakita niya na lumilipad yung karera ni Madam Inuts, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Mima, okay lang ba maging kapatid ako ni Madam Inuts? Siya yung lumapit sa'yo? Opo. So, sa part ko, sabi ko, sige, tatanungin ko. Tinanong ko si Madam Inuts. Sabi ko, Te,
Sabi ko, si Herlene, gusto kanya maging kapatid, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, oo sir, sabi niya, okay din naman siya, sabi niya. Gusto ko rin yung batang yan, sabi niya. So, the moment nung nag-ano kami, na nagkita-kits kami, kasi kinukwento sa akin ni Herlene, too good to be true talaga. Nung nagkwentuhan kami, sabi ko sa kanya, ano ba nangyari sa'yo? Di ba under ka kay Kuya Will? Sabi niya, ma, ano lang ako doon, 2005 lang. Pero, ano naman ako, grateful naman ako kay Kuya Will. Kasi, nabigyan naman ako ng break, nabigyan siya ng fame. Correct. Sumikat naman siya talaga. Sabi ko ganito. Tapos, so ano naging problem mo? Sabi ko kasi meron akong previous manager na Yung commission. wala siyang nakuha ni Singkong Yes, Duling. right. Tapos, no, hindi nag-prosper yung ano niya, ang Career. daming yung karera niya. Tapos, from Wawa Win, from Noontime Show, naging tutok to win. Naging tutok to win siya eh. Yes, oo. So, nung naging tutok to win siya, si Herlene ay kailangan ay mag-stay in. Kasi syempre, during that time, di ba, kailangan mag-quarantine tayo, di ba? Right. So, pinapipili siya ng ni Kuya Will, either mag-stay in kayo, mag-ano. Pinili naman niya stay in kasi mahal niya yung trabaho niya eh. Kaya lang, syempre, hindi niya matiis ang tatay Oring niya tsaka si nanay Bereng niya. Oo. Nag-fall out siya. Kailangan niyang namimiss niya kasi natakot din siya eh. Kasi bata pa si Herlene eh. 18, 19 siya nung that time. Parang sobrang bata niya. Ayaw niya man lumayo ang parents sa kanya. Yung nagpalaki sa kanya, lolo Lolo't lola niya. niya, oo. Kumbaga, mas pinili niya na i-sacrifice yung nawala siyang job kesa sa tutok-tuwin na sahod Oh, niya. at hindi niya makita yung Opo. ano niya. Tapos hindi ako naniniwala na nagkakwento siya sa akin na 2005 lang ang sahod niya. Sabi ko, sabi ko, yung performer ko sa entertainment industry na sa ganyan lang, sabi ko. Pero sabi ko, tapos sabi niya, yun nga medyo mahirap yung pinagdadaanan ko, bawal ako mag-vlog, bawal ako mag-ano, kasi syempre, pinatatak sa kanya ni Kuya Will nung is bawal ka mag-vlog, bawal ka kasi para ang tao, na kung saan lang siya pwede makita, Right. which is sa Wawa Will. Which is naintindihan ko si Kuya Will kasi syempre, ano yun eh, siya nakadiscover sa kanya yun eh. Siya yung nakakita ng potential kay Herlene. Nung nagkita nga kami ni Kuya Will, parang nag-anuan nga kami. Sabi ko, Kuya Will, sabi niya, uy, napakahusay mo, congrats na ano mo si Herlene. Sabi ko, ikaw pa rin, Kuya Will. Sabi ko, ikaw pa rin yun. Sabi niya, ginawa ko lang siya ng ginto, pero pinakinang mo. Wow, coming from isang Kuya Will, nakaka-overwhelm. Yes. And then, sinabi ko kay sabi ko kay Herlene, ganito na ka, kung gusto mo maging mag-vlog tayo. Kasi sabi ko, post natin muna kung gusto ng tao na ako magiging manager mo, kung lahat ay nagusto, and then go tayo. Kasi kailangan ko rin kasi kasi yung bata, never pa siya nakakita ng kontrata. Yes. Ngayon, sabi ko sa kanya, sure, kahit hindi ka nakakita ng kontrata, oo ma, sabi niya, nagpipirma ako ng ng papel na pirma lang, tapos sunod-sunuran na lang ako kung ano meron, go na lang ako. Ayun, kaya gusto ko rin yung mga viewers may matutunan na yung mga hindi alam o yung mga aspiring na You gusto should maging know how to artist, ask, oo. you should know na yung mga proper way na huwag kayo magpipirma na blanco na papel dahil yung blanco papel na napakalaking impact na nakapirmado na siya sa ibang ng endorsement na hindi siya pwede mag-endorse ng iba. Tapos, at the same time, tenga siya. Hindi siya pwede tapos hindi siya nakakuha ng payout, ng payment. lahat ng Singkong duling commission, talaga. Kaya sabi ko, wala akong other way around. Hindi ko alam paano kita ipopromote. I-vlog natin muna. And then, nung after nang nag-vlog kami, tita, sabi ko, okay, baka kasi maraming mag-claim na ako manager, ang dami mo pala pinirmahan. Kaya, nung that time na yun, Yes. nag-vlog kami, Oo. natanggal ka agad yung isang endorsement niya kasi daw, na sabi nga ni Hipon sa vlog. So, ito na nga, isa na rin ako ka-freshness. Yung ka-freshness, hindi naman, may product akong ka-freshness na juicing, pero, hindi ko siya pinahawak. Sinabi lang niya ka-freshness, team ka-freshness. Kumbaga, so ngayon ka-freshness ako, tinanggal yung produkto. And then sabi, bawal daw siya 6 months na hindi raw pwede mag-ano. Parang sabi ko, parang No mali naman endorsement. to. Oo. No endorsement. Parang mali naman to. Ang ginawa ko, pinadala ko ng sulat yung product na yun. Hindi ko naman pwede sabihin yung product kung sino yun. Sinulatan namin. Sabi ko, bakit naman ganun? Parang ang harsh naman. Sinasabi ko sa kanya, mahirap kang hawakan kasi sikat ka na. Ang gagawin ko lang is, isusustain kita, i-maintain kita kung paano kita pasisikatin na i-maintain ko yung kasikatan mo. Kasi napahinga ka lang sa pandemic. Na-feel naman niya yung sincerity ko, na-feel ko yung sincerity niya. So sabi niya sa akin noong that time, sabi ko, wala akong ibang way kundi daling kita sa binibining Pilipinas, isali kita, itulak kita doon. Sabi niya sa akin, ay, mapapahiya ka ma, sabi niya, promise. Hindi ako marunong sumagot, bobita ako. Sinabi niya lahat, sabi niya, mapapahiya ka. Sabi ko, makinig ka lang sa akin. Ikaw nga lang daw naniwala sa kanya. Opo. Proper training, makikinig ka sa akin, i-let go mo lahat ng mga racket mo. May mga racket siya ng 2,000, 3,000, palag na siya kasi malaking bagay na sa kanya, sa family niya eh. Sabi ko, no,
tanggal mo na yan. 1 week bago siya nakapag-decide at 1 week bago magkaroon ng registration ng binibini. Sabi ko, bitawan mo na yung racket mo, sabi niya. Tapos sabi niya, hindi kailangan ko to kasi para sa family So ang ginawa ko, ako naman nagbigay sa kanya ng allowance. O yan, ito kung magkano yung katumbas ng ano mo, ito. Kung 3,000 yung racket mo, ito yan, bigay ko sa iyo yan. O, hanggang 1 month na yan, may racket ka. Isipin mo may racket ka na, dito ka na, sapat na to. Nung dinagay ko siya noon, nung nag-register siya, pagbalik niya sabi niya, sabi niya, mukhang manikay mga kalaban ko, mga Inglesera, hindi ko kaya talaga. Sabi niya, hindi niya talaga kaya talaga. Sabi ko, ganun lang ang pageant. Bibigyan ka namin ng keywords, ayun. Siyempre gusto ko mag-shoutout kay Ryan Soto, isa sa mga creative director ko. Isa siya sa nag-train kay Herlin, at saka sa KF, headed by Direk Roger Flores. Ang KF ang una nag-embrace sa kanya. Tapos kay Mami G, yung nagturo sa kanya ng pasarela. Yes. Kasi nung nakilala ko si Herlin, bitbit niya isang bag lang Tapos mix-match lang yung damit niya. Yes. Ukay-ukay na damit. Nagmi-mix match lang siya. Totoo yun. As in talagang sabi ko kay Herlin, sabi ko, kailangan kitang i-total package mula sa outfit, glam team, makeup artist. Binigyan ko siya ng maayos na makeup artist, stylist, lahat yan. Tita, as in, pinid ko lahat sa kanya na sabi ko, from now on, beauty queen ang peg natin. Nagdadalong isip pa rin siya na parang, tutuloy ba siya o hindi tutuloy? Sabi ko, tutuloy ka. Tapos sabi ko, pag napili ka, either ito ay kinuha ka dahil popularity, pero bigyan natin ng justice, kailangan gawin natin na iba yung karakter mo. Minake-upan namin siya na talagang iniba namin. Siyempre, never siya nakatikim ng magandang makeup Yes. Kasi ano lang siya yung ordinaryong pulbo-pulbo lang si Herlin Kumbaga, very natural siya So sa amin, ang ginawa namin is talagang celebrity makeup artist. Talagang inayusan namin siya. First time daw siya nakahawak ng magandang Nag-ibang blower. itsura niya, yes, Siya. So, nung napili siya sa Binibini, nung at 1 week screening, tinawag siya second to the last. Akala ko hindi siya napili, tita. As in, nung lumabas siya, nagtatatakbo siya, nagpapapalakpak siya. Parang akala mo inutusan mo bumili ng toyo sa kanto. Bumili ka kanto, Herlin, bumili ka ng toyo sa kanto. Nagpapalakpak siya na naglalakad siya. Piki pang lakad niya. Ay, sakang palalakad niya. Sabi ko sa kanya, kay nako, malayo lang natin, ilalakbay natin. For 3 to 4 months na yun, hindi ko binitawan si Herlin, nag-hands-on ako. Kaya lang daw siya pumayag kasi binigyan mo ng pera at binigyan mo siya ng bahay. Apa. Yung pera, yun yung equivalent of allowance na, di ba minsan nag-hosting siya sa mga fiesta-fiesta, 2,000, 3,000. So ginagawa ko, pinapalit ko yun. Sabi ko, yun, ito, safe ka na. Wala kang gagawin kung 3 to 4 months nang i-dedicate mo, ha. Yung 4 na D, gawin mo yun. I-apply mo yan. Determinasyon, dedikasyon, disiplina, and then destiny. Ayan, nagawa niya yung 4 na D. Yung destiny niya, yun nakuha niya yung Binibining Pilipinas first runner-up niya. Right. Kaya sabi ko sa kanya, yung disiplina niya, kasi pumunta siya sa akin 27 ng waistline. Pandemic, walang magawa, kundi kakain, lamon. So, 27 ng waistline niya. So sabi ko, ang isang contest, ang pageant talaga, kailangan beauty queen ka talaga. Alam mo, tita, dun mo talaga masasaludo talaga si Herlin at saka Commitment niya. Commitment niya sa akin. Sinabi ko yan na first vlog namin. Ang core value ko, commitment, dapat isa puso mo yan. Hanggang nag-resign ako, sinabi ko yan sa posting ko na magre-resign na ako. Sana isa puso niya yung core value niyang commitment, professionalism, at yung gratitude. Yung taong nag-ano sa'yo, meron siya nun Meron siya talagang gratitude. Yes. Kaya lang minsan kasi, ang bata, minsan hindi mo maisip na na-overwhelm. Exactly. Hindi niya Yes, alam kung paano i-handle ang isang sitwasyon kapag may isang bagay na ibabash siya. So, minsan dun siya nagiging weak. So, parang ako yung pillar niya, ako yung nandyan para sa kanya, na kapag one call Kasi away, nakasuporta nandyan ka. pa rin ako. So, ngayon, trinessure ko yung bata kasi naawa ako nung nakita ko yung sitwasyon niya na walang-wala siya. Tapos pumunta ako sa bahay niya, minit ko rin yung tatay niya. Then nakita ko rin yung sitwasyon parang kay Madam Inut, same thing din. Ay, mga matatanda kasi close to my heart. And then sabi nila, Tatay Uring, ito lang yung bubong namin para kami parang nasa microwave daw sila. Kasi mainit, yero. So sabi ko, sige, ito na lang yung maging motivation mo ha, sabi ko. Pag sumali ka ng pageant, hanggang sa coronation night, may bahay ka sa akin. Wow. Ayun. Oo. So, syempre, nung pag pinagpili Parang ko... bibigay ka lang ng kung ano, no? Biro mo, bahay.
Opo. Oo. Ay, hindi wala naman ako regret doon, Oo, yes, tita. yes, Kasi yes, ang yes. sa akin is sure blessings eh. Tsaka pang motivation mo sa Yes, kanya yes, yan yes. eh. And yet talaga dapat isa puso niya yun dahil hindi siya pwede mapahiya. So the moment na na-journey niya ng Binibining Pilipinas, wala rin siyang pinalagpas talaga, tita. As in talagang, syempre parang gusto namin tumatak siya na para meron siya sa na sariling niya. Tapos lagi namin kinukwento sa kanya, ihugot mo yun, topic na yun, yung keyword, i-connect mo sarili mo sa buhay mo kung ano naranasan mo. Eh, maganda rin yung tumaon sa kanya na inalign din siguro ng universe sa kanya, pinabor sa kanya ng judge dahil naaaliw sa kanya, itinagalog din sa kanya, kaya klarong-klaro sa kanya yun, yung kung ano yung transformasyon na meron sa kanya sa Binibining Pilipinas journey Yes, niya. yes. Yun yung nasagot niya yung bilang isang komedyante siya na hindi niya inaakala na makatungtong siya sa entablado na Binibining Pilipinas. Ang sarap mangarap pero natupad yung pangarap niya. Pero bakit mo siya binitawan? Binitawan ko siya, tita, kasi parang stable na siya eh. Kumbaga, sa part ko, kailangan ko bigyan ng oras yung anak ko kasi ayoko sa core family ko may mali-left behind. Kumbaga, dinedicate ko kay Herlin yung Binibining Pilipinas journey niya, yung oras ko nakalaan sa kanya, tapos yung Miss Grand niya, yung journey niya sa pagiging lead role sa GMA ng Magandang Dilag. Kumbaga, yung ayoko ma-left behind yung anak ko kasi syempre mas kailangan din Now I niya know. ako. Now I understand. So, Yes, yun yes. yung isa sa mga kailangan ko ring bigyan ng ng time. Kaya bumabawi rin ako sa anak ko. If you have a message for Willard, ano to? Ay, nako. Now, he's very smart. Nakaka-connect siya sa tao. As in, talagang alam ko, pag nag-watch siya sa akin ngayon, sasabihin niya sobrang proud siya. Sobrang naiintindihan niya ako. Alam niya, nag-work ako para sa pag-aaral niya. Lagi ko yun pinapa-inject Para sa sa kanya, niya. ang Oo. ginagawa mo. Bakit ako wala si Papa? Una, kailangan ko mag-enroll para sa tuition mo. Very expensive ang school mo. Yes. Number 2, I need to provide your food, your shelter, your clothes, lahat. Tapos, Everything. ang last ko sa kanya, lagi ko pinatatandaan sa kanya yung toy. Kasi minsan ng bata, Yes. bakit nagtatrabaho si Papa? Para meron akong toy. Para pambili ng toy. Oh. No, hindi. Talagang gusto ko siya ma-inject talaga sa system niya talaga na aral muna. Kasi tumatanda na ako. Bukas pa ba ang puso mo para sa panganay mo? For your daughter? I'm not closing my door. Siguro I'm waiting for the right time at the right place. Right now kasi nag-reach out siya sa akin. Hindi pa rin ako nagre-reply kasi during COVID na yun, may COVID days na naka-intubate ako, bigla siyang sumulpot eh. So hindi ko alam kung ano pakay niya. And then instead yung brother ko, syempre dapat may immediate family. Brother ko, wala siyang pasintabi. So yung brother ko, walang connection sa akin bigla. Instead na siya nag-update sa mom ko. Hindi ko alam kung may hidden agenda ba siya, careless ba siya na hindi niya alam na meron akong hinabilin para sa brother ko. What's her name? Yung daughter mo? Claire. Claire. If she's watching right now, anong mensahe mo sa kanya? If she's watching right now, I hope na ma-realize mo na meron kang father na sinayang, na maalaga, very responsible, very motivator, na pwede kang mas maganda ang buhay na marating mo. Sinarado mo yung utak mo dahil sa mom mo and your biyenan, sa ex-biyenan ko. Basta importante, bukas pa ang puso mo. Oo. Okay, bakit mo naman pinasok ang acting at saka singing? Wala na akong sinayang yung opportunity dahil ako bilang isang mentor nila Madam Ino tsaka nila Hipon, acting career ni Hipon, lagi ko sinasabi sa kanya bago kita ibenta sa GMA, kailangan may challenge ka sa akin. Dapat wala pang 1 minute, nasa masiyahan na masaya tayo. Biglang senaryo, dapat kailangan umiyak ka. Pag nakuha mo yun, may 5,000 pesos ka. Si Herlin talaga nasa-challenge pagdating sa pera kasi ano yan Yes. gipit Yes, si Herlin Correct. Ganun talaga si Herlin Okay, 1, 2, 3, iyak. 1 minute, takbo, seconds. Alam mo, tita, napakahusay na niya ngayon. Kung nagtitake kami, as in nasa Black Rider kami, sobrang grateful ako sa GMA Network dahil sinama nila ako sa cast. And syempre, mataas ang ratings ng Black Rider mula pumasok si Herlin. And then, sinama rin ako ni GMA na magkasama kami. So, ako yung doktor. Baka naman, tita, gusto mong magpareseta. On the spot kami binibigyan ng Black Rider. Kunwari, the day itself, taping. Syempre,
kailangan ko ng memory plus, tita. Yes. Sa part ko is, on the spot, pag binigay sa akin, minsan 3 pages, kailangan kabisaduhin ko kaagad. Kabisado ko na, pagdating ng camera, may wide shot, tight shot, safety paulit, shot. Kayang-kaya ko yan pag wide shot. Pag safety shot, okay. Pero pag tight shot, pag dumikit ang camera, nakaka-mental block pala yun. Totoo yun. Sobrang mahirap din. Parang napapaisip mo, oh my God, ba't na mental block ako? Si Herlene naman ang naggagabay sa akin. Parang may cue kami. Siyempre yung camera, pag nakatutok sa likod niya, may cue siya. Oh, pag ganitong inano ko, yung ender ko, ikaw naman papasok. Yung batuhan namin. Ganun siya. So, sobrang thankful naman din ako. Tapos si Katrina Halili din, bagong kaibigan ko sa industriya sa showbiz, na sobrang, Mima, ganito ang gagawin mo, ganito ang technique, ganito. Mga talagang in-embrace nila ako. Sabi ko, nakakatuwa din pala. Masaya din pala maging artista na pero na nakaka-challenge. Andun yung pressure. Yes. Ayoko kasi magkamali na parang iisipin ko na parang ang daming take, tapos nag-cause of delay ka. Si Herlene naman, yung nakikita ko yung husay niya talaga, na parang 3 take from wide shot, tight shot, safety shot. Pag hinima siya ni Rio Locsin, kaya niyang pumatak ng luha. Punas ulit, for safety shot. Same action. Pag himas pa lang sa kanya, same pa rin iyak. Sabi ko, napakagaling mo na, anak. Sabi ko, malapit ka na, sabi ko. Rising star ka. Huwag lang siya magbabago. Huwag kang magbabago. Dapat you have to make sure mo i-sustain mo, magaling ka na. After acting, pinasok mo naman ang Music singing. industry, ayan. Music naman. Ito Okay. talaga si Tita Lat, inalam mo yung storya ko bago mo ako in-interview, Hindi! At itong diba? music industry is another challenging sa akin. Ayan, yung Kain Tayo is issue ni Herlene. Actually, nagkaroon siya ng issue ng Controversial. controversial. Again, Opo. So, sa part ko, Kay Rob Gomez ba? Opo. So, yes, sa part ko naman, since naman na alam ni Herlene kung ano yung totoo, alin ng hindi, kung may tao man gustong yung karera niya. So, sabi ko sa kanya, maglabas ka ng statement. So, naglabas siya ng statement niya na talagang alam niya kung ano yung talaga yung totoo, kung ano yung... Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sabayan kaya gawa natin ng kanta yung Kain Tayo? Kasi may controversial yung Kain Tayo. Yung linyang yun. Yung message, text yung, message. Opo. Okay. Which is, yung messages kasi is, explain niya sa akin kasi, script yun ng, ng Magandang Dilag, na may batuhan. Tapos parang nahaluan ng flirt, na parang, uy, kasi sila yung love team sila yung parang nagkabatuhan na parang joke time ba, na parang nagkagano. Pero yung screenshot na yan, na kumalat na yan, ay parang naging big issue. Magnify. Opo, parang Yes, hindi naging maganda kasi. Right. So, sabi ko naman kay Herlene, what if sabayan mo? Parang si Kim Chu, yung bawal lumabas, pero doon siya sumikat. Gawan din natin. Gusto mo gawa natin ng Kain Tayo. Sabi naman ni Herlene, na pagkasundo namin, sabi niya, sige, go. Laban na raw siya. Okay na. Kami, nagpa-voice lesson ako sa kanya. Nung during that time, nung December, hindi namin alam na biglang dadagsa pa lang proyekto niya ng Enero dahil dyan sa issue na yan, yung controversial, lalo siyang dumami. Alright. Nadagdag din yung followers niya. Pati commercials. Endorsement, dumami lahat, lalo na nadagdagan. So ako sobra akong proud naman sa kanya. Sabi ko, paano nagawin ba natin tong Kain Tayo? Sabi niya, ma, hindi ko nakakayanin yung schedule. Nung nakita ko yung schedule niya, kaliwat kanan ulit, mula nung hinawak ko siya hanggang ngayon talaga, yung schedule niya talaga walang bakante. As in talagang, walang aalog-alog na kalendaryo. As in guesting, lahat, kahit saan meron siyang kumbaga, wala siyang bakante. Kumbaga, pahinga lang niya is 2 oras, 3 oras. Mahirap din ang buhay So in other artista. words, hindi niya pwedeng, wala siyang schedule or wala siyang time. Wala na siyang time para mag-recording, sabi ko. Okay. Nung during that time, sabi ko, gawin ko nga yung ginawa ni kasi si Cathy Dennis, yung kumanta ng Too Many Walls, yung during 90s, yung Too Many Walls has been built. Siya ang nagsulat ng Toxic na kanta. Ngayon, yung kanta na yun ay para kay Janet Jackson. Tapos, hindi kinuha ni Janet Jackson. Ang kumuha nun si Britney Spears. Oh, yeah. Si Britney ang sumikat. Oh, so, right. ako naman, hindi ko masasabi na sisikat ako sa Kain That's Tayo. supposed to be for Herlene. Herlene. Sabi ko sa Herlene Budol, sabi ko, baka naman itong kanta, sabi ko, very LLS, nakakaano talaga sa, na parang, paulit-ulit mo makakanta. Sabi ko, maganda yung recalling. Sabi ko, ayaw mo kantahin to? Sabi niya sa akin, hindi kakayanin yung oras ko, ma. Hindi ko kaya recording. Sabi ko,
okay lang ba, hingi ako sa'yo ng basbas, pero kahit mag-cameo ka na lang sa video, total, mag-i-invite ako ng iba. Kasi baka mamaya ako na maibash ng tao, sabihin, takaw ako, Oo. cloud chaser Inagaw ako, mo. kinuha ko. Sabi, hindi, ma-support ako sa'yo, sige, gawin mo. In-invite ko mga food vlogger, mga influencer. Yung advocacy ko nun is HIV awareness, and sobrang proud ako, tita, na more than 300 cases na HIV sa industriya ng gay community. Until now, nasa umbrella ko, inalagaan ko. Yes, wow. Ngayon, itong music industry naman na papasukan ko, gusto ko rin may advocacy rin ako na meron din ako maitutulong na advokasya para sa mga sa mga bata naman kasi kain tayo eh. Yes, yes. Ngayon, itong kain tayo, ang ginawa ko talaga, naku tita, sasabihin mo, sobrang mataba talaga utak ko. Ang ginawa ko talaga is, lahat ng specialty ng mga bawat syudad ng buong Luzon, Visayas, Mindanao, Pinagsama-sama lahat, mo. pinagsama ko lahat mga food. Right, right. Para ma-promote natin ang sariling food natin, ng local food. Oo. And then, sabi ko nga, na itong kanta, hindi ko in-expect na kung magte-trending to or hindi. Basta pag umabot niya ng 1 million views. Kasi di ba, parang kay Sarah Geronimo, yung Yes, tala, tala, it took her 10 Years, years, oo. bago pumutok yung tala. Yes. So sabi ko, basta mag-iwan lang ako ng kanta nito, itong advokasya nito. Pag nag 1 million views nito, magpapakain ako sa Naka-upload na ba ito? Naka-upload sa Star Music. Oh, wow. Okay. Ayun. So ngayon sa part ko is itong 1 million views na to, once na na-hit ito, magpapakain ako sa homeless children, street children, sa tulong That's ng nice. sa tulong ng Ahon Mahirap organization headed by kumare ko si Maring Christine Caballero Aplal at saka sila Sec Jen, sila Angelo Sipagan, sila Mami Jen, ayan. Ayun, sobrang pinag-isipan namin. Congratulations, talaga mabunga ang yung pag-iisip. Ay, I mean, opo. considering na napakarami Yung showbiz mo na yun, pinasok diba? ko sa Oo. Black Rider, sabi ko nga na since Black Rider ako na isa sa mga doktor na yan, ang ginawa ko, yung advocacy ko naman, yung lahat ng sahod ko naman na makukuha ko sa bilang doktor, Wow. binibigay ko yung mga nasusunugan, yung mga nasunugan. Oh, Yung mga nakakatuwa. nasunugan ngayon kasi alert Kaya ng now March. I understand kung bakit na tinagurian Bakit ka. ko lahat pinasok? Yes, oo. Lahat hindi lang yan. yun, hindi lang yun. Isa kang philanthropo. Ay, Because opo. you're helping others and you're sharing your blessings to Opo. other people, especially the needy. Yun ang Opo. pinaka-importante. Kaya you're Pero so blessed. Thank Oh, you, diba? tita. And speaking of philanthropo, syempre ako, sobrang proud naman ako sa Rotary Club West. Isa ako Paul Harris Fellow, tita. Kung pag sinabi mo Paul Harris Fellow kasi, highest donor sa international. Wow. It was 2013, na-award ako as one of the Paul Harris Fellow and proud ako as bilang Rotarian. I'm still continue na tinutuloy ko yung advocacy ako na para tumulong pa rin sa mga taong nangangailangan. Thank you for sharing your Opo, life nako, story. tita, nako. And of course, bago yan, Opo. ang yung mensahe sa lahat, ang gusto mong i-promote, of course, your new single, and Opo. your song, and your new series, Opo. lahat-lahat pa, what have you, Ayan, everything. yun. So itong kain tayo, meron kaming signature dance. Ang tawag namin dyan ay mukbang dance craze, Oh. tita. So lahat ito ay kinikater ko sa mga TikTokeries. Lahat ng mga TikTokeries, open for all ito. Mamimili ako ng pinakamagaling creativeness, yung pinakamagaling sumayaw, yung may magandang register sa camera, pinakamaganda yung performances, mananalo ng 30,000, Wow. tapos 20,000, 10,000, Wow. and then pipili ako ng 100 na magkakaroon sila ng 500 GCash. Wow. Malaking bagay yung tita, 500, pang Oh ano my din God. yun, pang bili din ng Oh my God. bigas, pang Oo, ano rin yung ang- makakatulong ang- sa kanila. Diyos ko, Kaya yung open 500. for all yun. Oo. Tapos, sa YouTube channel ng Star Music, mariresearch nyo yung Kain Tayo. Pag nag-hit ng 1M yun, at saka sa fan page nila, pag nag-hit ng 1M yun, automatic yun. Sa tulong ng Ahon Mahirap Organization, magpapakain ako sa homeless children at saka street children ng food. Kasi in every 1 million, kumikita tayo ng 50,000. Yes, yes. Yung 50,000 allotted na yun talagang magpapakain talaga ako. Galing. Ganon. Tapos yun, sa showbiz career ko ngayon, lahat ng kinikita ko, yun ay tinutulong ko sa mga nasunugan at saka sa mga tao nangangailangan. At bilang doktor, kailangan yung mga health para sa mga nagbibigay din ako ng gamot. Kasi doktor ang ko, God role ko bless eh. you more. Thank you, tita. Diba? Galing. Tapos yung mga follower ko sa mga social media, yung mga nagmahal sa akin, yung mga nag-share sa akin,
sila naman tinitreat ko dito sa Tokyo Grill. Yung mga hindi pa sila nakapag-try ng Japanese authentic talaga na Tokyo Grill, ayan. Ito, highly recommended to tita. Pag natikman mo, At paborito ko to ha. mamaya mag-take out ka ng napakadami ng bilaot para magpakain tayo ka rin, Oo, di diba? ba? Tapos itong Japanese resto nito, kinonceptualize ito para sa mga celebrity tsaka mga vloggers, food vlogger nandito nagpupuntahan. Sobrang ginigive back ko pa rin sa mga followers. So lahat sila ginagather ko. Binibigyan ko sila ng That's why you are so blessed. And I'm Thank so you, happy thank and I'm you, so thank you. proud of you. At Opo. bago tayo magpaalam, Opo. please allow me to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm. Nutritech, maraming salamat Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Iris Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nes Astilla Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. And Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Asia Slashes. CC6 Online Casino. Maraming salamat, Jev Frado. And of course, Sugar White by Sugar Mercado. Tapos i-follow nyo rin po ako lahat sa sa mga gustong mag-follow sa akin, IG, Twitter, TikTok, SirWill75. Tapos fan page Facebook ko, Wilbert Tolentino with blue check. Tapos, YouTube channel ko, Wilbert Tolentino Vlogs. Ako, tita, minsan manood ka ng mga nakakatawa din yung mga Yes, content oo ko. naman. I will, definitely. Opo. And of course, on behalf of my team, Opo. maraming salamat for Ay, nako. sharing your napaka-inspiring life story. Of course, with that, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa, ang TikTok with Astor Amoyo. Every Friday, 12 noon. At huwag niyong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astor Amoyo. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Astor Amoyo. Hanggang sa muli, God bless us all.